Hi dear! 35 na ako bukas. Ako nga pala si Jeya, isang trainee dito sa Japan, 4 na taon na. At ang trabaho ko dito, ready-made meal manufacturer under ng food processing category. Ang video na to ay nung nakaraang taon pa kung saan nag-celebrate ako ng 34th birthday ko sa Fukui. Mula sa Osaka kung saan ako nakatira, babiyahe papuntang Fukui ng mahigit 3 oras kung nagta-Thunderbird at mahigit 5 oras kung hindi. Itong Thunderbird ay isa rin sa mga matutuling train dito sa Japan, parang Shinkansen or yung bullet train. Pero mas mabilis pa rin ang bullet train. Dito sa Thunderbird ay pwedeng kumain ng mga heavy meals kahit na may kanin ka pa at kung ano-anong ulam. Isa nga itong Thunderbird sa pinakamagagandang train na nasakyan ko dito sa Japan. Medyo mas mahal nga lang yung pamasahe dito kumpara sa mga ordinary na train pero mas mabilis naman itong nakakarating sa Fukui. Napakasarap bumiyahe dito sa Japan lalo na papunta sa Fukui. On the way to Fukui makakakita ka ng napakagagandang tanawin, mga luntiang, kapaligiran at mga palayan. Kung tutuusin, masyadong malayo ang Fukui from Osaka pero dahil sa napakagandang transportation system dito sa Japan, mas napapadali. Makalipas nga ang mahigit 3 oras na pagbabiyahe sa 4 na train ay nakarating na ako dito sa Fukui. Pagkababa ko nga ay dumiretso na muna ako sa CR para mag-freshen up. Meron pa kasi ako isang train na sasakyan papunta sa dorm ng mga pupuntahan kong kaibigan. Naimbitahan nga ako dito sa Fukui mag-celebrate ng 34th birthday ko at ikukwento ko sa inyo mga kaganapan nung nakaraang birthday ko. At nung nakaraang taon nga ay hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na mai-upload to agad. Naging busy na rin kasi pagkatapos ng birthday at medyo na-delay na kaya hindi ko na na-upload kaya naisip ko na ngayon na lang i-upload. Binigyan ko na nga ito ng oras para ma-edit kasi sayang naman yung mga naging kaganapan noong nakaraang taon. Itong lugar nga pala na kinatatayuan ko ay probinsya na dito sa Fukui. Nakakatuwa nga dito yung mga tanawin at ang mga palayan talaga namang napakagaganda at napakaluluntian. Isa nga ang lugar na ito sa may highest production ng rice dito sa Japan. Pagkababa ko nga ng train ay kailangan pang maglakad hanggang sa apartment ng mga pupuntahan kong kaibigan at nakakita ko ng sunflower along the way. Sa mga oras na to ay nandito na ako sa kanilang dormitory at nasa 5th floor ang kanilang bahay. Napaka-welcoming nga ng mga kaibigan ko dito sa Fukui. At pagpasok ko nga sa isang kwarto, may nakaprepare pala silang sorpresa para sa akin. Napaka-bless ko talaga sa part na to tapos meron pa yung pabulaklak si Rain na binigay sa akin. Si Rain nga pala yung pasimuno ng sorpresang ito last year. Grabe talaga yung effort nila para maghanda ng mga napakaraming pagkain para sa celebration na to. At hindi ko rin talaga ini-expect na ganito karami noon ang kanilang hinanda para sa akin. Napakalaking blessings talaga ng mga ganitong bagay para sa akin. Sobra ko tong na-appreciate kaya naman sobrang nagpapasalamat talaga ko sa mga kaibigan ko dito sa Fukui. At talaga namang napakabongga ng kanilang naging setup para dito sa surprise nila. Makikita mo talagang pinaglaanan ng sobra-sobrang effort bago to nagawa. Noong mga oras nga na yun ay sobra-sobra kong naramdaman yung pagmamahal at ang biyaya ni Lord dahil sa mga taong may mabubuting puso para maghanda pa ng mga ganitong sorpresa. At nakakapanghinayang naman talaga kung hindi ko ito mai-upload dito sa aking munting page. Kaya pinaglaanan ko rin to ng oras ngayon para ma-edit. Napansin ko ang fresh ko pa nga pala dito nung nakaraang taon at ang igsipan ng buhok ko. Sana all fresh. Pagkatapos nga nila akong kantahan ng happy birthday at pagkatapos kong mag-blow ng candle at mag-wish ay talaga namang eto ng pinakahihintay namin. Syempre ang kainan session, napakarami nga at napakasasarap ng mga naihanda nilang pagkain noong nakaraang taon. Inimbitahan din pala namin ang mga iba pa nilang kabatch na nandito rin sa Fukui. At may nakasama nga rin kaming ilang senpai nila Rain na nagtatrabaho din sa Amcor. Pagkatapos nga namin magkainan ay nagkaroon din kami ng munting inuman. Ang kaya lang naming inumin itong Chuhay, 3% alcohol lang kasi to, parang umiinom lang kami ng juice na may konting alcohol. At meron din pala akong dinalang party lights para mas makadagdag sa ambience or sa mood ng party. At syempre dahil mga Pilipino tayo, nagkantahan din kami dito at nag-videoke. Pero yung videoke namin yung medyo pabulong lang, bawal kasi dito yung maingay sa Japan. Kinabukasan ay nagbukas naman ako ng mga regalong binigay sa akin ng mga bisita ko. Itong mga kaibigan ko dito sa Fukui napaka-generous, talagang nag-effort pa silang bigyan ako ng mga regalo. Bukod sa nag-effort na nga sila sa pagde-decorate para sa surprise na to ay talaga namang nagbigay pa sila ng regalo. Yung meron ka nga lang makasamang mag-celebrate sa mahalagang araw ng buhay mo ay napakasapat na tapos may bonus pang mga regalo. Sobrang thank you Lord talaga. At syempre, thank you so much sa mga Amcor girls na nandito sa Fukui at kay Rain. Napaka-consistent talaga ni Rain, talaga namang mapapasana all ka na lang dito. Dear, alam mo ba pag nandito na sa Japan tapos nagtatrabaho na ang mga trainee, nako nakakapagod din talaga. Kaya naman sobrang na-appreciate ko yung effort para sa mga ganitong pagkakataon. Hindi kasi lahat ng mga kaibigan natin ay kaya mag-effort para sa atin. Pag nandito na kasi sa Japan, may kanya-kanya na rin talagang pinagkakaabalahan. May mga kanya-kanya ding pinagdadaanan. Minsan nga may mga pagkakataon na kahit magkakasama sa bahay ang mga trainee ay hindi na nakakapag-usap-usap o nakakapagkwentuhan. Kaya yung mga ganitong pagkakataon na napaka-precious ay talaga namang sobrang na-appreciate ko. Kaya kung meron tayong mga kaibigan na nag-e-effort ng ganito, pahalagahan natin talaga ng husto. Ganito yung ginawa nilang pag-e-effort nung bago ako mag-birthday. Sabi pa nga sa akin na rin dati, parang 1 month preparation daw yung ginawa nila para dito. Lalong-lalo na siya, paunti-unti yung mga pagbili ng mga
gamit, ng mga decorations at ng mga kung ano-ano pa. Yung iba nga sa kanila dito ay nag-request pa ng rest day or nag-leave pa para makasama namin sa birthday celebration ko. Sa dami ng mga pagpapagod dito sa Japan, worth it pa rin talaga na magtrabaho dito lalo na kung meron kang mga ganitong kaibigan. Sabi nga ni Ma'am C ay mayaman ako sa mga kaibigan, kaya thank you Lord talaga sa mga kaibigan. A one, a two, a one, two, three, go! Salamat sa food! Salamat sa food! Salamat sa food! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Mula pagkabata ay nasanay na ako na hindi sineselebrate ang birthday kasi hindi naman namin kaya, pero nung nagkatrabaho ako at kaya na, palagi ko nang sineselebrate ang birthday ko. Naniniwala kasi ako na dapat isineselebrate ang buhay. Dear, salamat sa panonood!